bidyong ito, umakyat kami ng Mount Giting-Giting na isa sa pinakamahirap akyatin ng bundok sa buong Pilipinas. Pinakamahirap lang hindi pinakamataas. Patag naman ang mga dadaanan dito Patagilid. Siguro ngayon pa lang ay napapaisip ka na kung kaya mo rin itong akyatin. Pero bago natin sagutin yan, ay hayaan nyo munang ipakita ko sa inyo kung anong meron si Mount Giting-Giting. Ang ganda, di ba? Regular kami nag-exercise niyan, pero isa lang masasabi ko. Mahirap nga talaga. Pero teka, ano ba talaga ang mga kailangan mong paghandaan bago akyatin tong bundok na to? Syempre, matik na ang exercise doon. Pero isa sa dapat mong paghandaan dito ay ang magbuhat ka ng mga gamit na dadalhin mo paakyat ng bundok. Pwede ka naman magpa-porter, pero iba pa rin pagdala mo ang sarili mong gamit. Feeling malakas lang ba? Magsimula ka sa magandang bag at sapatos para mas komportable ka sa pag-akyat ng bundok. Samahan mo na rin ang tent, flashlight, sombrero, gloves, lagayan ng tubig, raincoat, trail food, at cookset. Depende din kung mag-DIY kayo o magpa-organize ng hike. Madalas kasi sa organized hike ay sila na ang bahala sa pagkain nyo buong hike. May mga water source naman dito, pero pag tag-init ay humihina at minsan ay natutuyo pa. Pero sasabihan naman kayo ng tour guide nyo kung kailangan nyo magbaon ng mas marami pang tubig. At huwag kayo mag-alala dahil mababait at hindi kayo pababayaan ng mga tour guide dito. Best month? Kung gusto mo ng malamig na klima ay piliin mo ang bare months. Pero kung gusto mo ng iwas bagyo, dun tayo sa summer. Pero wala talagang best month dito dahil pabago-bago ang klima ng Mount Giting-Giting. Maganda kayo ng 4 hanggang 5 araw para sa hike na to. At huwag niyong mamadaliin ang hike na to dahil napakasulit ng bawat view na makikita mo dito. Mula Hilpuyat ay sasakay ka ng bus pa Lucena at nagkakahalaga ito ng 324 pesos. Mula Lucena ay sasakay kayo ng Roro pa Sibuyan sa halagang 900 pesos at nasa 12 oras na biyahe. Mula Lucena ay dadaong ang sinasakyan nating barko sa isla ng Marinduque, Banton, Conquera, Tablas at Romblon-Romblon upang makapagbaba ng mga pasahero at makapagsakay na rin. At sa bawat hinto ay maaari naman kayong boba para kumain o bumili ng kung ano man ang inyong gusto. Pero siguraduhin nyo lang na makapagpaalam kayo sa tauhan ng barko para hindi kayo maiwan. At ang pinakahuling islang dadaungan ay ang Sibuyan Island na kung saan matatagpuan ang Mount Giting-Giting. Dito pa lang sa barko ay matatanaw mo na ang patusok-tusok na parte ng bundok. At sa mga patusok-tusok na ito, isinunod ang pangalan ng Mount Giting-Giting na ang ibig sabihin ay jagged. Kaya dito pa lang ay nakaramdam na ako ng konting kaba dahil sa 9 out of 9 ang difficulty level ng hike na to. At first time nating aakyat ng 9 out of 9. Tanghali na nang makarating kami ng pier ng Sibuyan. At mula dito ay susunduin na kami ng aming tour guide. May dala na rin nga palang tricycle ang aming tour guide. Kaya wala na kaming problema sa transpo. Siya nga pala, ang hike namin na to ay kumuha kami ng organizer dahil bago kami sa lugar at wala kaming contact na tour guide. At ito ay nagkakahalaga ng 9,500 to 11,000. Mula pier ay dito na kami tumiretso sa bahay ng aming tour guide na si Kuya Ebram para makapaghanda ng aming gamit sa aming hike. Maaari na rin kayo ditong matulog pagtapos ng hike. Mag-set up na lang kayo ng tent. Nananghalian na rin muna kami sa nadaanan naming karinderya. Pagkatapos ay namalengke na rin kami at dumiretso papunta ng DENR para mag-register.
Kailangan nga pala dito ang medical certificate na kayo ay fit to climb. At dito na rin ang briefing bago tayo umakyat ng bundok. At dito na rin nga pala magsisimula ang ating jump off. Backtrail nga pala ang gagawin natin, kaya dito na rin nagpark si Kuya Abram ng kanyang tricycle. Time check 1:50 ng hapon. Yan, nag-jump up kami alauna. Ito na yung unang river crossing na madadaanan natin. So ayun yung view ng giting-giting yung titawag na jagged tip. Matapos ang mahigit isang oras ay narating na natin ang ilog. At ito na rin ang pinakaunang mapagkukuhanan ng tubig. Ngayon kukuha tayo ng tubig. Ayan, malamig siya. Mayroon siyang mineral water from Mount Giting-Giting. Kukuha tayo ng tubig. Sa simula ng hike ay pwede kayong mag-sandals o di kaya mag-chinelas para hindi mabasa ang sapatos nyo pagtawid ng ilog. Isang beses lang naman tayo tatawid ng ilog, kaya mula dito ay magpapalit na rin ako ng sapatos para mas komportable tayo sa bawat hakbang. Paglagpas natin ng ilog ay dito na rin magsisimula ang ating akyatan. Time check 3:50 ng hapon. Walang tigil pa rin yung assault namin dito sa mga giting-giting. 4.8 kilometers. Ilan na? 4.18 kilometers. So yan, naka 4.18 kilometers na tayo na tuloy-tuloy. Hindi kami nagpapahinga. Siguro sa kampuan kami nagpapahinga. Doon na kami sa may bandang office ng DNR. Doon na kami nagsimula. So ang tawag na dito is yung traditional trail. Yung tinahak natin. Kampo na pala tayo guys. 3:20 PM. Kampo na tayo. Halos 1 and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes bago makarating tayo ng kampuan. So makapagpahinga na tayo. So, take. Assault yan eh. Lampas natin dito. Assault na yan dyan. May... Napag-decide na kami na dito na kami magka-camp sa kampuan kasi late na rin kami nag-start. Yan, estimated kasi mga 9 PM tayo makakarating ng Camp 3. So, nag-decide na kami dito na kami magka-camp sa kampuan. Para lightweight na lang din kami paakyat. Hindi na kayo mahirapan. At dahil naka-organizer kami, wala na kaming iintindihin kundi mag-ayos ng tent at kumain. Pagtaas namin kumain ay natulog na rin kami agad para marami kaming lakas kinabukasan. Dahil dito pala magsisimula ang tunay na bakbakan. Time check 1:21 AM. So mag-trek tayo ng alas 2. So may pagkain, dalawang biscuit lang, tas mansana, tapos meron kaming 1 litro ng tumbler, tas may tig-isa kaming 1 litro pa, bali 2 litro yung dala namin. Yan. Hindi namin nagamit yung sleeping bag kasi hindi naman ganun kalamig dito. Yan. Hindi naman nag-jacket, cut short lang, hindi naman ganun kalamig. Ganito na ako akyat. So let's go, kakain muna tayo, tapos diretso tayo ng peak, no? May headlight tayo. Yan yung kusina namin. Tara na. And breakfast. Tara na. Ayan. Jump up tayo ng start tayo ng trek ng alas 2. Ito na yung first assault namin. Galing kampuan. Galing kampuan. And time check 2:30 ng umaga. Wala pang tigil ang assault.
mula kahapon. Baka pagtulog kanina naasol. Sige lang, tanong ka pa. Para pagpahinga tayo. So, inabot tayo ng 2:46 AM. Okay, masot na tayo papunta ng Camp 2. Let's go. Yan, malapit tayo sa Camp 2. 106 meters na lang from Camp 2. Ilan? Tapos time check natin 2:57. Lapit tayo sa Camp 2 guys, makapagpahinga na tayo. Bastos, na-videoan ko pa. Ganun ako pag knock-knock. Ayan, si Rosa yung umutot. Yan. Ayan guys. Oh. Testing tayo ng Nalgen kasi puro glow in the dark yung bili namin. Yan. Testing natin, kaya ng ilaw. Oh. Okay, 1, ready, 1, 2, 3, off. Okay, 1, 2, Kita ba? 3. Kampayan Trail. Welcome to Camp 2. Ay, Camp 3 na pala ito eh. 1.6 kilometers pa Camp 3. So yun, Camp 3, walang sign. Inabot tayo ng 2 hours and 57 minutes. Ayan, sa Camp 3 na tayo. And ayun, may view dito. Kasi hindi pa kita ngayon. So ngayon, suggest ko lang sa inyo pag-akit kayo dito ng pa-Camp 3, pa-peak. Much better nakapantalon para iwas sugat ng, ng legs tsaka sa limatic. Pero okay lang naman naka-short. Jibs muna tayo dito sa Camp 3. Let's go. Ayan, from Camp 3 papunta ng Maes Peak. Ayan, nandito yung water source. Maraming tubig ngayon. Dami. Ayan, dito kami sa may Bulod Spring bago patungo ng Maya Peak. Dito din ba kumuha si Karen bibili ng tubig? Bakit dito ko ito? Ito yung isa ko. Ayan guys, pa-Maes Peak na tayo. Tapos kakaroon lang natin ng ano ng spring. Wow! Nakakaiyak! Iyak na. Diretso. Time check, 5:16 AM. Pa-Maes Peak na tayo guys. Hindi ko alam kung saan part to. Pero mataas na yung lugar natin. Kung ako sa'yo, magpapahinga ako dito ng sobrang tagal dahil sa sobrang ganda ng view dito. Medyo nakakalula lang pero isa to sa mga view na hindi ko malilimutan. So ayun, dito na kami sa may Pine Tree. Time check, 5:41 AM. Napakaganda ng view dito guys. Kitang-kita niyo na yung ano, yung jagged na tinatawag. Giting-giting, tutot. Yan, giting-giting sawtooth. Sobrang solid dito. Dito pa lang sa may Pine Tree. Talagang ano, nawala na yung pagod mo dun sa may bandang baba. Sa bandang baba kasi parang nightmare eh. Forest lang tsaka madilim. Dito parang ano na, magandang panaginip. Oh, yung ano yung sweet ang tingin yan. 1, 2, 3. Okay, ayaw ko na. Uwi na tayo, sir? Okay na. Yung problema yung pagkakit din ang problema. Siyempre excited tayo eh. Ay! Dito kayo. Maes Peak. To Maes Peak na tayo guys. Yan, kanina kasi ano eh, parang nightmare talaga yung feeling. Napakadilim. As puro forest, puro ahon. Sobrang pagod. Pakita daw natin kung gaano kahirap. Ay from Camp 1 to Camp 2. Yan, medyo mainit yung ano. Wala masyadong hangin. Pero pagdating ng Camp 2 to Camp 3, yan, medyo lumalamig na siya. Hanggang pa Maes Peak malamig na. Dito malamig na dito. Pero kalapit niyan is yung hirap ng pag-akyat. Outline.
Ito talaga yung happy. Oh, ang ganda. Sobrang solid dito guys. Oh, shout out! Dito pa lang napakaganda na. Ito yung pagod talaga, no? Na pag na... Biglang nawala lahat ng pagod ko eh. Napagod ka na? Totoo yung sinasabi ng nakakawala ng pagod. Tama. Pag narating ka dito. Wala, lahat ng pagod mo wala. Hindi, kung ako may kasamang jowa dito, di ako pagod. Ewan ko ba dito? Mahina tong bata ko. Ayun yung jagged fit. Napakaganda. Ito na siguro yung pinaka the best na sunrise ko ever. Maputik, yes. Nakakapagod, yes. Nakakapanghina ng tuhod, yes. Ano pa? Pero sa ganda, sulit. As in, Lamang sa'yo sa ganda. lamang na lamang. Sobrang layo. Para kay giting-giting. 30 meters na lang guys. Mais Peak na tayo. Tapos from Mais Peak 4 to 6 hours papunta ng peak, di ba? Ano, sabi, Pinaka-summit pala. Yan, nasa barko pa kami. Kita-kita na namin tong jagged tooth ng Mount Giting-Giting. Noong una kinabahan kami, pero ngayon katabi na namin. Thank you Lord. Okay guys, pakita mo dito to. tayo sa may Pakita mo to. Mais Peak. Approximately 1,500 meters above sea level. Ayan na yung record natin. Paano ba may intindihan yan? Kaya na ba maintindihan 3 guys? hours. Okay, time check 5:59 AM. Nakarating tayo ng Mais Peak. So hindi na kami magpapahinga, didiretso na kami. Saan ba tayo didiretso? View deck. Punta na tayo ng view deck. Let's go. Hello. Uy, ang ganda. Ang ganda. Dito tayo sa view deck. Panalo. Hello guys, dito na kami sa view deck. 1, 2, 3. View deck! 6 AM, view deck. Mo nga po. So yun guys, ito na yung knife edge. Reception. Taas na titingnan natin dito is Ah. 90 degrees. Yung sumunod na pag ano, na Pag ganon. mababa, yun yung Ah. summit. Pag ganun yung summit. Okay. Mababa siya tingnan dito. Taas! Sa likod siya. Wait for us there. Na-excite na ako lalo. Ito yung lugar ng mga priceless. Time check 6:30 AM. Approaching na kami sa knife edge ng mga Giting-Giting. Dito sa knife edge, dito na natin mga gamit ang ating mga dalang gloves dahil ang mga susunod natin tatahakin ay mababato na. Let's do this. Yung mga naririnig nyo mga huni ng ibon at insekto, yan ay natural nyong maririnig dito sa Mount Giting-Giting at wala akong ginamit na kahit anong sound effects. Knife edge na talaga. Ha? Ayaw kong tigilan yung video pero mahirap eh. Mahirap isang kamay. Picture plant na nagpakita sa atin. Ito. Yan. Oo nga no. May tubig ba sa ano? Yan. Ganyan siya kalaki. Subukan mo nga Yan. Ito na yung pinakabulaklak ng picture plant. Siguro dito nakakuha ng boto no? Yan. Sa kalagitnaan. Ay wala pala tayo sa kalagitnaan ng knife edge. Ayun yung peak. Yan. Ayun yung Mais Peak. Bumaba lang tayo tapos yun. Kalingan na natin itong buong knife edge. Ayun o. Talagang knife edge. Bangin agad kaliwat kanan. Oh.
So ngayon medyo malamig pa, pero pag 5.77 tumanghali na siguro kilometers. mainit din dito. So yun yung Eagle Rock. Tapos yun yung view, napakaganda. Tapos ito yung peak. Nandiyan na yung peak, nandiyan na yung 90 degrees wall climb. So ayun, sa bandang gitna na siguro tayo ng knife edge ng mga giting-giting. Tara, tuloy tayo. Napakaganda dito sa mga giting-giting. One to lang. Mahirap, maputik, challenging, pero priceless talaga yung ano, yung view dito. Sobrang napakaganda, promise. So, tapos sumang-ayon na naman sa atin si Universe. Brought to you by Bian. Siya yung malakas sa kay Universe, kaya lagi natin sasama. Sabit lang siya Kami ba? Ano siya tawag yan? Guys, pinag-pray ko na to. Kahit sa barko, nagdadasal ako. Yan. Kahit kahapon habang naliligo ako. Binigyan kami ng napakagandang clearing ni Mag Giting-Giting. Solid. Thank you Lord. Napakaganda ng binigay mong araw sa amin. Pag mahaba, limatic. Yan. Hindi pa yan basta-basta kakagat kasi hinahanap niya pa daw yung Dito mainit. sa legs. Ugat na may... Yung mainit na part, tsaka yung baradong ugat. Kaya kailangan nakaprotektado yung katawan. Protektado yung katawan, pero ano rin to, ginagawang pang-heal din yan. Walang problema dyan. Walang dapat ikatakot. Yan. Wala naman kamandag. Tapon na natin. Lipat ka na sa iba. Nakikidaan lang mo yun. Ika nga, giveaway. Pinapalatak niya lang yun. Uy, Bulaklak. limatic. Mataba na. Yan na. Napakaganda. Diyadala na tayo ng ulap. Solid. Yun o. And the best talaga pag-akit kayo dito. Gumamit kayo ng pants or leggings. Safety na sa sugat sa talahib. And safety na rin para sa limatic. Yan. Para hindi basa-basa kakapit sa inyo yung mga limatic. So par nakarami na rin ako. Nakaraming limatic na rin ako. Ramdaman naman yun pag gumagapang na sa'yo. Medyo malamig. Ramdam nyo talaga yung lamig ng limatic. Kaya may papansin nyo siya agad. Limatic. Pero naisahan ako sa sa leg. Medyo nakasip-sip na rin. Pero okay lang. Safe naman yan. Walang problema dun. Huwag lang papasok sa tenga tsaka sa mata. Sa mga butas ng natin, katawan. Siyempre ang gloves. Huwag nyo makalimutan ng gloves. Dahil magamit natin yan sa wall climbing. Tsaka sa pag maghahawak kayo ng mga branch, hindi kayo masugatan. Tapos mas makapit din siya pag gumahawak kayo sa bato. Sarap huminga. Tikman mo nga. Ang tamis ng amoy. Yun yung diyan ka lang tunay na amoy yung yung mabangong bulaklak. Ang tamis ng amoy. Yung rose. Yung rose, amoy pulbura. Bian kasi, bian. Tayo na namin. Halos malapit na kaming sa kabilang side ng ng knife edge. Ayun ang haba. Ayun yung binaybay namin na napakahaba. Time check. Time check tayo dyan. 8:11 AM. Malapit na tayo sa So yun guys, malapit na kami sa Peak of Deception. Nasa likod niyan yung peak, yung summit ng Mount Giting-Giting. Ito yung tinatawag na Camelback. Baba dyan. Sa taas. Deception. Tapos sa likod niyan yung Akit tayo rito.
summit. So yun, time check 8 o'clock. Pakita tayo dyan. Yan, take break muna tayo. Malapit tayo makit ulit patunta ng patungo ng Deception. Kaya mo tayo. Paalala lang na i-secure natin ang ating mga basura at wag nating hayaang hanginin. At syempre dali natin to hanggang sa ating pagbaba ng bundok upang mapanatiling malinis ang ganitong klaseng lugar. At respeto mo na rin yon sa kalikasan. Kung kumain kayo dito, sama nyo yung basura nyo. Yung pabayaan na nandito. Dahil walang pupulot nito. Kayo lang din. Preserve natin yung ganda ng Mount Kiting-Giting. Parang ito na yung pinakamagandang mas masarap pa sa restaurant tong kinakainan namin dito. View pa lang panalo na. Mas masarap pa sa 5-star restaurant. Ayun guys, may nagpakita sa atin yung blue worm ng Mount Kiting-Giting. Blue talaga. Nakakatawa naman. Ningyaban ko yung mahanap ko, hindi mo pa nakikita eh. Hi. Galing. Pinakita sa atin lahat ni Mount Kiting-Giting ang kanyang natatanging kagandahan. Pinagbigyan tayo ng clearing, pinagbigyan tayo ng fogging. Galing. Magandang weather. Sobrang ganda. Swerte ng punta. Kaya kayo, pag pupunta kayo, samahan nyo ng dasal. Para bigay sa inyo yung pinaka the best of the best ni Mount Giting. Hindi lang naman si Mount Kiting-Giting. Lahat ng pupuntahan nyo. Yun na. Ayun yung tali. Pick of Deception yun. Malapit na tayo sa Pick of Deception. Nandito na yung tali. Sobrang taas na natin guys. Time check 9:19 AM. So approaching Face the Wall na tayo. Hindi namin alam na malaya na dito na rin kami sa Face the Wall. So ayun, napakaganda ng view dito. Sobrang ma-amaze ka. Yung mga nakikita mo, hindi yan kayang ipaliwanag ng camera lang. Dapat ikaw mismo makakita. Kaya it's for you to experience Mount Kiting-Giting. And good luck na rin sa inyo. And syempre, enjoy nyo yung trail. Have fun. Para hindi kayo maboring. Kasi ilang oras din tong trek na to. Talagang hindi siya biro. Hindi siya pang beginner. Kailangan talaga dito yung regular ka nag-hike or mayroon kang exercise na rigid. Kasi kailangan dito yung upper body and your lower body. Kasi para na tayo nag mountain climbing dito eh. Ayan o. Gamit talaga yung kamay dito. Tsaka paa. Dito kami sa Face the Wall. Nagpapag yung peak. Sana mag-clearing ulit yan mamaya. Manipis naman ng yung ulap. Maya wala yan. Solid, promise. Puntahan nyo to. Pero mag-exercise ka muna bago puntahan to. Para hindi ka mahirapan. Let's go. Kiss. Kiss the ball. Kiss. Kiss the ball. Yun. Hug. Hawak may nakakiss ka rin ba? Ayos ka. Tapos na tayo sa Kiss the Ball. Next, 90 degrees. Marble Spring. Marble Spring. And then Peak of Deception. Peak of Deception. Tapos 90 degrees. After Peak of Deception, doon tayo sa 90 degrees. Tapos Summit. Let's go!
Kayang-kaya. Basta may hangin. Paano ka naman makakaramdam ng pagsuko nito? Kung ganitong view yung makikita mo. Pagpagod ka, tingnan mo lang, wala na. Wala na ulit ang pagod. Kanto ng baba ng Dito pa lang sa brackish part ng Deception ay parang nag-warm up na rin tayo para sa 90 degrees. Dahil sa tarik at pagka-technical ng diadaanan natin. Hindi lang masyadong makita sa camera ang pagkatarik niyan, pero pa Deception pa lang tayo ay parang puro 90 degrees na. Time check. 9:37. Nung naka-discover. Dito tayo sa Marble Spring. Ayan ang Marble Spring na tinatawag. Ay, may tubig doon. Oh. Pwede tayo kumuha ng tubig doon. Ito na yung Marble Spring. Pwede tayo kumuha ng tubig dito. Yan, iwan naman natin dyan para makapag-igib tayo. Tapos kain muna tayo doon. Oh. Thank you sa biglaang akyat. Kita nyo guys, hindi lang ba sa trekking to. Ayun na, sobrang taas na natin. Ang bilis mo ah. Ayos ah. Kami guys, malapit na kami sa Peak of Deception. Sobrang tarik ng ahon dito, talagang climb. Yung isa sa pinakamahirap na assault, yung papunta ng Peak of Deception. Talagang gapa kayo pataas. Tapos ito yung 90 degrees na sinasabi nila. Hindi natin alam kung gaano kahaba yan. Pero itong pa Deception, mahaba talaga yung paakyat. Tuloy tayo. Sa alamat. Baka sabihin nyo, kaya naman pala ng babae itong Mount Giting. Pero pinaghandaan niya ng matagal na araw. Nag-training niya na matindi bago kami nag-hike dito. Time check, 10:17 AM. At di namin alam kung nasan kami. Nauna kami sa tour guide namin. Ayan, pahabol na yung tour guide namin sa baba. Pero feeling ko ito na yung Peak of Deception. Malapit na tayo guys. Kahit anong exercise pa dito, talagang pahihirapan ka. Ayun na. Clearing ka na, Sotot. Pagbigyan mo na kami. Sotot, bigyan mo sa amin tong araw na to. Magpakita ka. Time check. 10:33. Dito pa tayo sa may rockish of Peak of Deception. Action? Yan. Akit pa tayo dyan. Pataas dyan kuya? Diri daw. Okay, may badberry dito. Meron pa. Ang lamot. Maasim-asim siya. Maasim. Ito na. Deception. Time check. 10:54 AM. Kuya, pag Narating na natin ang Peak of Deception. So, walang clearing. Sana mag-clear nating maghintay ng clearing dito sa Peak of Deception. Yan. Sana magkaroon ng clearing kahit saglit lang. Please, pagbigyan mo kami, Mount Giting. Please, clearing. Let's go. Saan guys, ito yung Nargen natin. Hindi ko pa tinanggal yung plastic kasi alam kong mauumpog eh. Pero marami na siyang gas-gas. Okay lang yan. Mother mountain mo to. Mount Giting. Okay, lunch break tayo dito sa Peak of Deception. Breakfast. So yun guys. Unti-unti na tayo pinagbibigyan.
Taas mo Lods. Ayan yung tinatawag ng Sotot. Dito kayo. Sotot Trail. Dito may kulay red oh. Approaching 90 degrees. Time check 11:46. Grabe, sobrang solid ng daan na to. Dito kaapa ko. Tapos bangin na. Ayan na, 90 degrees na tayo guys. Lapit na tayo sa summit. Let's go, let's go. Yan, ito yung 90 degrees. Talagang literal na 90 degrees. Ayan yung tour guide namin sa taas. Talagang akitin natin itong 90 degrees na to. Let's go, 90 degrees. Ito na siguro yung pinaka-challenging ng trail dito sa Mount Giting-Giting. Ang 90 degrees climb. Actually, maikli lang to pero sobrang challenging lang talaga ang pag-akyat dito. Gawa ng pagod ka na, papunta pa lang dito sa 90 degrees. At aakyatin mo pa to. Kaya wala na akong duda na mahirap lang aakyatin tong Mount Giting-Giting. Finally guys, nabot na yung summit. Woo! Clearing na lang ang hilingin natin. Sana pagbigyan tayo ng clearing. Pero ayos pa rin kasi napakaganda experience, napakaganda journey. Ang ganda ng experience ng 90 degrees. Yung paakyat dito, yun yung the best. Yung experience pagkakyat dito. Lupit. Ayan yung summit. Konti na lang. So ito guys, pasukin natin itong tinatawag nilang garden campsite. So sa bungad pa lang is sasalubungin ka na ng iba't ibang klaseng halaman na talagang maganda. Malapit lang to sa peak, yung peak ko. Ayan, malapit lang sa peak. Pasukin muna natin bago tayo umakyat ng peak. Guys, napakaganda. Uy, ang ganda. Sobrang solid. Grabe. Puro nagmo-mossy yung yung mga puno. Napakaganda, promise. Promise guys, pag nag-giting kayo, daanan nyo to. Oh. Tayo guys. Woo! Walang nakat din ha. Time check 12:27. Dito tayo sa topic guys. Parating na yung lunch natin. Lunch time. Grabe yung... Sir, oh, tara na. Chicken curry. Tara dito. Lagay mo dito. Chicken curry. Kain tayo guys. Kain tayo sa may peak. Ay, sa may summit. So ayun na si Kuya Ronald. Alas 5 Yung siya umalis namin. tayo. Alas 2. Ilan yung pagilan natin? Parang walang isang oras yung... Kaya nga eh. Andyan na siya, oh. Oh, time check. Halos ilang minuto lang yung layo sa amin. Pero alas 2 kami nagsimula. Si Kuya, alas 5. Ilang oras yun? 3 hours? 3 hours. Full pack pa yan. No? Dala niya yung natin, yung lunch natin for today. Yun. Dala ni Kuya yung lunch natin. Shoutout kay Kuya Ronald.
Roland. Yun. Okay, going back. Salamat sa giting-giting. Hindi. Si Sir Roland daw, Bads, kayang magbuhat. Let's go. Yun. Going home. Kayang-kaya talaga. Grabe, akit na rin yan. So, ito din yung kalaban natin pag pauwi. Yung pababa. May kasama ng lula. Boom! Bing bing! At sa aming pagbaba pabalik sa Camp 1, ay doon na namin naramdaman ang tunay na pagod. Na halos kusa na lang umakakabang ang aming mga paa sa sobrang pagod. Nagtsatsaga na lang kami sa aming mga corning jokes, mapawi lang ang pagod na nararamdaman namin. Dahil alam namin na malayo pa talaga ang aming tatahakin. Dahil sa Camp 1 pa tayo nag-pitch ng tent. At awa ng Diyos ay nakarating kami ng campsite ng alas 8 na ng gabi. At di ko na nakayanang mag-video. Kinabukasan pagbaba namin ay nagtampisaw na muna kami dito sa ilog dahil malamig ang tubig dito at makakatulong sa masasakit naming katawan. At dito na rin nagtatapos ang video na to, kaya pindutin mo na yung subscribe button para pag akyat mo ay bigyan ka rin ng clearing. Bye-bye!